Magandang araw at po rin po mga nagdala mo tayo sa isang panibagong video natin kung saan itotopic po natin bakit daw naglagay ng sanhi ng kasalanan sa Guardian of Eden. Emergency topic lang kasi may napakinggan ako na debate tapos ito sa ibinigay ng atheist doon sa kalaban niya na Christian. Ngayon, disclaimer lang, ginawa ko po to para po sa mga Christians, okay? So, sana yung mga atheist, babe lang kayo. Walang kwenta yung hindi pa rin kayo maniniwala. Number 1 po to sa mga believers, okay? Kasi I know na may mga believers na nagbibigay ng sagot, not enough for someone or for somebody na Christian din. Ngayon, what if lang yung sagot ko ay naman yung makapagbigay sa kanila nung sagot na gusto nila. I'm not saying na yung sagot ko yung the best. Pwedeng yung sagot ko hindi okay sa iba. Yung sagot ng iba yung mas okay sila. Okay? So, number 1, first priority ko sila. Now, if this video will give you doubt sa atheism, or if this video will kindly change your mind, okay, or a little bit change your mind, yun, praise the Lord, di ba? So, sabi dito, ito yung atheistic argument. Number 1, kung mapagmahal siyang Diyos, bakit siya naglagay ng source ng kasalanan sa hardin ng Eden? Number 2, kung mapagmahal siyang Diyos, bakit wala siyang ginawa para pigilan si Adam and Eve sa pagkain ng bunga ng puno ng mabuti at masama? So, bonus na lang, may eternal weight tayo na i-discuss. Number 1, kung mapagmahal siyang Diyos, bakit siya naglagay ng source ng kasalanan sa hardin ng Eden? So, 2 reasons. A, because He has the right to test. B, because He is the God of love and truth. So, how can we make sense of this reasons? So, muna tayo sa A. Okay? He has the right to test. Meron siyang karapatang mag-test. Makamaraming atheist, madalas na sabihin, sino siya? Parang kay Richard Dawkins yun yung, sino siya para i-test ako? Siya parang ganun, di ba? And a lot of atheists will make all arguments to make God look man. Okay? Magmukhang tao yung Diyos. At hindi lang siya basta magmukhang tao na walang karapatan. Ganun yung lead ng kanilang argument. Pero magbigay ako sa inyo ng example. Bumili ng sapatos, Jordan, yung bread. Sobrang mahal niyan, di ba? Ngayon, sinuot mo. Kung sinuot mo siya, may kaibigan ka na sinaway ka, Brad, ba't mo naman sinuot? Di narumihan yung ilalim niyan. Ano ka ba? Dapat dinisplay mo, pang display, mahal-mahal niyan eh. Eto, ano sabihin mo? Pakialam mo, akin to eh. Di ba? That's the most logical thing to say. Wala kang pakialam kasi binili ko to, akin to. Kahit mahal to, gusto ko to isuot eh. Gets nyo? That's the authority, the power that a person has kung bibili siya ng gamit. Ngayon, kung meron namang magulang, pinagalitan nila yung anak nila, tinuturuan nila yung anak nila, sinasaway nila yung anak nila. Sinabi mo, ba't nyo naman siya sinasaway? Sino ba kayo? Ano sabihin nila sa'yo? Sino ka ba? Diba? Bakit? Sila yung magulang, sila yung may karapatan dun sa bata na magtuwid, maghubog dun sa bata. Diba? Kasi sila yung magulang eh. Sa kanila galing, biologically, sila yung nagpo-provide. Okay? Now, may isang tao na nakulong. Ba't siya nakulong? Kasi hinusgahan siya ng judge. Okay, na guilty. So, pwede mo bang sabihin sa judge na, Judge, tao ka lang. Wala kang karapatan na hatulan. Sabihin sa ng judge. So, pokpok ko sa ito. Diba? Hindi, meron siyang karapatan dun kasi siya may authority dun. Diba? Ayun, may isang tao. Kunwari, may-ari ka ng isang kumpanya. Tapos, may nag-offer sa'yo ng kumpanya ng kotse. So, may engineer nag-offer sa'yo. Naka-invento po ako ng makina na pinaka-efficient sa buong mundo. Sabihin mo, o tara, testingin natin. Ay, wag po, baka po masira. Di ba kalokohan? Siyempre, paano natin malalaman kung talagang gumagana yan kung di natin testingin, di ba? Ikaw, bibili mo ba kagad yun? I-manufacture mo ba kagad yun? Di ba hindi? Ngayon, so dito I guess na-prove ko na testing is a right. Okay? And God has that right. Amen? Kung tayo mga tao, may right sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga tao na may authority tayo sa kanila, then paano pa yung Diyos? Di ba? So, God having the right to test is not wrong.
Tapos, testing is logically a must. Of course. Di ba? Basic yun. Kaya lang nga, ang problema nila dito, ginagawa nilang tao yung Diyos. In the sense na mas mababa pa sa tao na parang walang karapatan. Okay? Tayo, pwede tayong gawin yung gusto natin, pero yung Diyos hindi pwede. Di ba? Ngayon, so, malino tayo God has the right to test. Okay po? Ngayon, at mahalaga mag-test. Okay, mamaya makita natin ba't mahalaga mag-test. So, sa dito, God placed the tree in the garden. Okay, ito yung testing niya. Now, sabi ng iba, bakit nila nilagay yun? May mga sumasagot na, for them to sin. Gusto talaga ni God mag-sin to prove something. Di ba? Di ba? To show love, to show justice, to show kung ano man. Di ba? Glory, ganun. So, ayun yung sagot nila. So, sabi dito, ito hindi niya nilagay yun to make them sin, but to test. Magkaiba yun. Okay? Ngayon, doon tayo sa point na gusto ni God magkasin sila. Okay? Sasabihin ng iba na Christians, hindi bro, kasi kaya nga nilagay ni Lord yung source of sin o yung cause of sin. Kasi gusto ni God na magkasala sila. No. Alam mo, if God wanted them to sin, God do not need to put a source of sin. Gusto na example, ito, si Satan, di ba? Wala namang source of sin dun Gets nyo? Anong source of sin? Yung throne ni God? Alam nyo, di ba kasi sinabi, sa taong masama, sa taong marumi, lahat ay marumi. Sa taong malinis, lahat ay malinis. Walang source of sin dun. Talagang siya na lang na may problema dun. Di ba? Ano si Satan bago gawin? Sabi ito, you were perfect in the ways from the day that you were created, till iniquity was found in you. Ezekiel 28:15. So, perfect pala tong si Satan nung ginawa. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, once that entity, that creation decide to do something evil, di ba? Kahit wala pang dyan, kahit walang source of sin or temptation. Sabi ko nga sa inyo ako tumira ako lumaki ako sa lugar na puro alak, puro bisyo, ganyan. Ang dami kong mga kababata na parewara yung buhay. Pero ako talaga, hindi ko trip nasa iyo yun. Di ba? Yes, of course, praise God. Okay, pero 'di ba, may decision ka Ako ayoko talaga noon Ayoko ng alak, ang pait Hindi masarap, 'di ba? Mag-soft drinks lang ako. Ganun yung mindset ko nung bata ako. So yan, kumare, lugar namin maraming prostitute. Ba't ako magaganon, 'di ba? Baka mamaya magkasakit pa ako Uso yung mga STD tsaka ganyan 'di ba? So, it's not about may cause of sin or may source of sin, magkakasala ka, hindi. Kahit wala. Diba? Sabi ko sa inyo, kahit sobrang ganda ng environment nyo, pero salbahe ka. Diba? Next. So, ito. So, yun hindi to kasi gusto ni God magkasin, kaya siya naglagay ng cause of sin. It is to test. Okay? So, malinaw po, hindi niya kailangan maglagay ng cause of sin para magkaroon ng sin yung creation. Next. Diba? Sa B, because He is the God of love and truth. He is testing kasi siya yung Diyos ng pag-ibig tsaka ng katotohanan. Ito doon tayo sa first argument. Bakit hindi na lang niya ginawa si Adam and Eve na perfect, na hindi na nagkakasala? Ginawa niya naman ganun. Perfect naman sila ang ginawa. Kaya lang they choose not to be. Gets nyo? Yun yung free will nila. Now, because He is the God of love and truth. Okay, so, isa pang argument. So, okay, gusto niya mag-test at may karapatan siya to do it. Pero pwede namang hindi na lang. Okay, ano yung mangyari pag hindi niya na lang tinest? Again, kung di niya itetest si Adam and Eve, pwede pa rin naman sila magkasala. Mas mabigat nga lang. Kasi nga, walang cause of sin na nilagay. Di ba? So, isipin niyo kay Satan, ba't mabigat yung parusa ni Satan? Okay? Kasi, walang cause of sin, walang tempter. Tayo, may cause of sin na may tempter pa. Kaya, mas sa atin, mas mababaw yung parusa sa atin. Ito, because, okay, gusto niya mag-test at may karapatan siya to do it, pero pwede namang hindi na lang. Ito, kapag ginawa niya yun, how can He prove that they really love God and in truth? Gets nyo? Ito, God,
ba't pa kailangang i-prove ni God? Ito guys hindi nyo nagagets. He is the truth. Kapag truth ka, you prove something. Amen? May ipoprove ka. If you are afraid to prove something, then may something na mali. Di ba? May something kang tinatago. May lie. Di ba? At ayun yung kaya God is proving something. Amen? Now, bakit hindi na lang kontrolin ni God si Adam and Eve na hindi na magkasala? Di ba? Para tayong robot. Kapag ginawa niya naman yun, hindi na love yun and hindi na truth. Lie na and manipulation na yun, which is wrong. Amen? Hindi niya gagawin yun because He is love and truth. Ito. So, malinaw po yung dalawang point natin bakit siya nag-test. Okay, bakit niya tinest? Or bakit siya naglagay, ng source ng kasalanan. Because He has the right to do it. So, malinaw wala siyang kaso doon. B, because He's the God of love and truth. Kailangan niyang i-prove tayo. Okay? And it's not wrong na i-prove niya tayo nung nilikha niya si Adam and Eve. It's not morally wrong na yung ginawa mo, i-prove mo kung talagang mahal ka. Amen? Gets nyo? Now, sabi natin, Diyos naman siya na, alam niya naman lahat, ba't kailangan niya pang i-prove? Kung sabihin natin, di ba, alam niya na magkakasala si Adam. Adam, alam ko na magkakasala ka. So, paparusahan na kita. Wala pang nagagawa Gets nyo? Unfair naman yun. Hindi rin love yun, hindi rin truth yun. Next. So, dito tayo. 2. Kung mapagmahal siyang Diyos, bakit wala siyang ginawa para pigilan si Adam and Eve sa pagkain ng bunga ng puno ng mabuti at masama? Wala ba talaga siyang ginawa? Actually, marami siyang ginawa. Ito yung ginawa niya, number 1. Nilagay niya yung puno sa gitna. Paano maganda yan? Okay, actually, napanood ko dati si Duterte, minak niya si God, sabi niya, sino tong Diyos na to, ilalagay pa sa gitna yung source ng kasalanan. Actually guys, kung mag-iisip ka, ito naglagay lang ako dito ng hypothetical Garden of Eden. Okay. Siyempre, simple lang, para madaling gawan ng presentation. So, yung gilid, yan puro puno. Tapos sa gitna, may dalawa. Okay, yung good and evil. Yung tree of good and evil, tsaka yung tree of life. Ngayon, isipin nyo. Okay. Nasa gitna pareho yan. Ibig sabihin, madali makita yan. Mahirap magkamali. Tapos, kung pupunta ka sa gitna, doon nandun yung tree of good and evil, nandun yung tree of life. You have a better choice. Di ba? Ngayon, what if yung tree of good and evil belong dun sa dyan sa marami? Nagets nyo? Baka mamaya, di ba? May mapulot lang si Adam and Eve, nakagad niya, yung pala yun. Hindi naman pwedeng sabihin ni God, alam nyo, meron dyang tree of good and evil. Lord, nasaan? Huwag nyo nang alamin. Hindi naman pwede yun, di ba? Gets nyo po? Kaya nga, yung yung mga, kuwari, name dropping. Hindi masama mag-name drop. Sa Bible, ang daming ni-name drop ni Paul. Si Lord Jesus mismo nag-name drop siya. Okay? This is the point. Kuwari, may anak ka, tapos, may rapist ka palang kapitbahay, ngayon mo lang nalaman. So, yung ba sa anak mong babae, may rapist pala. Sabi na anak mo, sino? Kilala mo, pero sabi mo sa anak mo, wag mo nang alamin. Basta mag-ingat ka na lang. Tinakot mo lang yung anak mo, pinahamak mo pa. Diba? So, that's the point. Okay? Para hindi na malito. Pinadali ni God, napakadali nung ginawa niya. He make the test so easy. Paano pa niya ginawan easy? Sana sabi dito ni God, lahat ng fruits pwede mong kainin. Isa lang ang hindi mo pwedeng kainin yung nasa gitna. Yung tree of good and evil. Parang, pumunta ka sa handaan, di ba? Tapos, mataas yung high blood mo. Meron dong crispy pata, meron dong pansit, meron dong spaghetti, meron dong chicken fillet, meron dong salad. Di ba? Ang dami mong option. Ang bawal sa'yo yung crispy pata. Gets nyo? Now, kung kung disiplinado kang tao at mahal mo yung sarili mo, di ba? Hindi mo kakainin yung nag-iisa na bawal sa'yo. Di ba? Kakainin mo yung pwede sa'yo. Amen? Kaya sabi ko dito, ang dali na nung ginawa ni Lord. Number 1, nilagay sa gitna, kitang-kita. Pangalawa, lahat pwede mong kainin. Mag-asawa ka, isa lang ang bawal. He make it so easy. Pero ano nangyari?
nagkasala pa rin si Adam and Eve. Kasi it's not about how easy it is. It's about, do you want it or not? Kahit gaano pa kahirap yan, pag gusto may paraan. Kahit gaano pa kahirap yan, pag gusto mo, may magagawa mo ng paraan yan. At kahit gaano kadali yan, pag ayaw mo, hindi mo yan gagawin. Kahit gaano kadali. At sabi dito, bakit hindi, pero sa kabila ng yun, kulang pa rin yung effort ni Lord. Dapat dumating siya nung moment na yun, parang superhero. Di ba, ba't din niya ginawa yun? Eto guys, nag-testing, di ba? War teacher ka. Okay, tapos nag-test, may exam. Ikaw nagturo sa mga bata na yan. Sa exam sila. Anong gusto mo? Bumagsak sila, pumasa sila. Alam mo, logical dyan, gusto mo pumasa sila. Why? Kasi, it will prove na magaling kang teacher at maganda yung methodology mo. Kung bumagsak sila dyan, it's either hindi sila magaling, possible. Hindi sila nag-review, possible. Pero possible din, hindi ka magaling magturo. Or magaling ka magturo, pero yung methodology mo, hindi fit dun sa student mo. Gets? So, you want them to pass. Siyempre, gusto mo ma-prove na magaling ka magturo. Parang ganun. Ngayon, ginawa mo lahat para matuto siya. Examination. Okay? Nag-exam ka. Nag-exam sila. Sorry. Ngayon, may isa doon, ang sagot sa number 1, C. Nakita mo talaga, malapit na siya doon sa A. Okay, binilugan niya na yung A. Malapit na, kalahati na. Isa po, wag! Ang tamang sagot dyan ay C. Di ba tinuro ko sa ito, ganyan. Ano pang sense on testing? Gets nyo? Of course, you do not want them to have a wrong answer. Gusto mo tama. Of course, you want them to pass. Pero you cannot stop. Di ba? Hindi mo pwedeng i-stop yun. Bakit? Kasi mawawala ng sense yung test. Amen po. Hindi na yun just. Hindi na yun truth. At kung mahal mo yung estudyante mo, you want him, actually, sometimes, you want him to make an error so that yung mali niya na yun, tatatak sa kanya, then he can correct it. One way din kasi in learning yun, di ba? Alam naman natin yun, di ba? We learn when we make mistakes. It's not wrong to make mistakes, di ba? Ang mahalaga, matuto, parang ganun. Shoutout kay Chot Reyes, joke. Ngayon, ito. Sabi dito, ito lang na pumasok lang sa isip ko kasi may napanood ako dati na 80s. Ito si 80s Joy. Dati pa, parang 3 years ago. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pang-edit talaga ng computer eh. Kasi pang-office ang lagi yung ina-acquire ko. Nagtry ako, papansin nyo, 2 years ago, nagtry ako. Kaya lang hindi talaga kinakaya. Ang dami ko din dating gustong gawing videos. Kaya lang yun. Eh, syempre, may files ako. Tapos, may files pa na yan, laki ng sa ano eh. Ang laki kasi nung sa pag-video yun. So, praise God, nakaipon ako. Nakabili ako ng ano. Nag-grace din naman ni Lord na nakakuha ako ng ano. Shoutout pala sa kasister ko na nagbenta sa akin ng PC. Pagpalain ka ni Lord. So, ito. Sabi dito, gustong-gusto ni God na pumasa si Adam and Eve. Kaya lahat ng ads binigay niya ni. Lahat talaga ng ads. Okay. Ngayon, may sabi ni 80s Joy. Bakit daw kung mahal ni God yung tao, ba't daw pinahirapan yung instruction? Again, tinan mo to sa Guardian. Pinadali niya nga yung test eh. Diba? Sabi mo, hindi na nga sinabi ni Lord. Sabi niya na lang, isa ang hindi mo pwedeng kainin. The rest pwede mong kainin. Dali lang nun. Diba? 1:2 everything. Hindi niya sinabi na, eto, pwede mong kainin yung 1 is to the square root of to the derivatives of ganyan. Hindi na. Diba? Isa lang. Ito, isa. Hindi niya ginawan dalawa, niya ginawan tatlo eh. Oh. Ang ginawa niya na lang dyan, yun. So, madali yung instruction. Madali. Okay? Kaya lang, pasaway lang talaga tayo minsan. May times lang talaga pasaway tayo. Diba? Example. Paano ko nasayang madali? Ano ba mga utos ng Diyos? Huwag kang papatay. Di ba madaling intindihin yan? Huwag magpatawad ka. Di ba mahirap ba intindihin yung magpatawad ka? Huwag kang mangangalunya. Ano ba yung pangangalunya? May asawa ka na, magkakabit ka pa. Hindi ba madaling maunawaan yun? Huwag kang magnakaw. Madaling maunawaan yun. Huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Oh. Lahat yung madali. Manampalataya ka kay Jesus bilang tagapagligtas. Oh, it's not hard to understand. Di ba? But, maybe it's hard to do. Sa mga Christians, according kay John, 1 John 5:3, for this is the love of God,
that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi siya mahirap para sa atin ng mga Christians, di ba? Ngayon, ito, example ko to. Wala naman yan sa dali ng instruction eh. Tingnan nyo to Ito, nakalagay sa Marlboro. Okay? Shout out sa Marlboro. Hindi, joke lang. Tsaka sa Fortune. Joke. Hindi ako nagpapay-sponsor. Sabi dito, paninigarilyo ang sanhi ng nicotine stain. Madali ba yung intindihin o mahirap? Madali. Oh. Paninigarilyo ang sanhi ng atake sa puso. Mahirap ba yung intindihin? Madali. Paninigarilyo ang sanhi ng kamatayan. Madali. Ba't ang dami pa rin nag-yosi? Because it's not how easy the instruction is. It's about your heart. Amen. Kahit gaano pa kayang kahirap, pag gusto mo gagawin mo. Kahit gaano pa yang kadali. Kahit napakadali yan, pero ayaw mo, hindi mo magagawa. Isipin mo yung mga nangangalit niya, di ba? Lahat ng tago nagagawa nila. Lahat ng gastos nagagawa ng lalaki, kahit napapabayaan niya yung anak niya. Di ba? Yung pamilya niya, kahit napapabayaan. Pero okay lang, nagagawa niya ng paraan yung kasi gusto niya. Pero yung mga madadaling bagay, ayaw nila. So, it's not about hindi wala kay God yung problema. Okay? Wala sa Diyos yung problema. Nasa heart natin yung problema. Madaling intindihin yun, di ba? Kumari, yung atheist ka. Halimbawa lang manampalataya kay Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maging tapat ka sa Kanya, gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa Kanyang kalooban. Di ba? Now, sabi ng atheist, madali namang intindihin. Hindi. The point is intindi. Madali intindihin yun. Di ba? Pero, ayaw lang nilang gawin. So, it's not how the instruction works. Hindi yun gaano ka-basic or ka-complex yung instruction. Gaano kadali o kahirap. Nasa puso yun ng tao. Amen? Ngayon, eto, dun tayo sa eternal weight. Okay? So, actually, kanina ko pa nga nababanggit Bakit hindi pinakain ni Lord ng fruit of the tree of life si Adam and Eve? Eto, to give us weakness. For Him to give more grace and mercy. Again, kung papansin nyo, si Satan, walang tempter, walang source of sin, nagkasala siya. Tapos, immortal na, spiritual na yung katawan niya. Si Adam, ginawa ni God sa dust. Okay? Adam is immortal, pero sa dust siya ginawa. In a weaker vessel. Tapos, nagkasala sila. Okay? With a tempter, tapos may source of sin. So, all the odds sa ating mga tao. Promise, nasa atin lahat ng odds. So, hindi tayo pinakain kasi maging immortal tayo. Hindi tayo magkakasakit, hindi tayo mamamatay, hindi tayo tatanda. Di ba? Ano mangyayari doon? We are strong. Mabawasan yung na ibibigay sa atin ni God. Amen? Pero sa atin, dahil doon sa weakness natin, tumatanda tayo, nagkakasakit tayo. Di ba? Namamatay tayo. Humihina tayo. Doon sa weakness na yon, doon hinuhugot ni Lord yung grace and mercy na ibinubuhos niya sa atin. Saan natin yun makikita? Punta tayo dito sa Psalms chapter 103 verse 13 muna tayo. Sabi dito, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Gaya ng isang ama na naawa sa kanyang mga anak, ganun din si Yahweh o ang Panginoon o si Jehovah na naawa sa mga natatakot sa Kanya. 14. For He know our frame. He remembered that we are dust. Kasi alam niya kung saan tayo gawa. Ano yung katawan natin. Kala tayo kahina. Tapos naaalala niya palagi na alabok lang tayo. Kaya yung ginawa niya doon, that is an exhibition of His mercy. May times may mga bagay na hindi binibigay sa isikat. Not because masama siya. May times, para ma-extend yung mercy sa'yo. Ganun. Ako, sabi ko nga may times nagreklamo ako. Ba't hindi ko ito nakuha? Ba't yung ibang tao nakuha to? Diba? Ngayon, na-realize ko na, ganito pala yung ito pala yung nangyari sa akin ngayon. Diba? Mas nagagamit mo ako ngayon kung nakuha ko siguro yung dati. Diba? Yun, siguro hindi ito maunawaan ng mga atheists and hindi ko sila pipiliting unawain yun. Pero sa atin yan, sobrang mercy ni Lord dyan. He is not selfish dyan sa part na yan. He just loves you. Ayaw kanya na maano agad, maparusahan. For He knows our frame. He remembered that we are dust. Lagi niyo yung naiisip. Kaya sabi ko, siguro yung awa ni God sa atin pag tumatanda tayo, no? Yung
pumuputi yung buhok natin. Diba tayo, nangangatog na tayo pag napapano na tayo. Siguro ang ano, kasi dati ang pogi mo, ang kinis mo, ang cute-cute mo dati, di ba? Tapos paunti-unti naging amoy lupa ka, di ba? Parang ganun. Siguro talaga. Kaya gustong-gusto ko niya i-save. Gustong-gusto ko niya na ano, this world is just a test. Okay? Kaya kapag may nagsasabi na, ano, if He is God, ba't di niya to ayusin to? Di ba? No, this is a test. Di ba? Sa mga tao, hindi ka nagrereklamo kapag mag-test ka, di ba? Simple lang yung testing, guys. Walang taong di ba? Meron bang mga engineer diyan, tanggalin ang ano ng PRC. Di ba, mga doktor, may nagaganon ba? Wala silang reklamo, why? Kasi alam nila kailangan 'yun. Bakit? Ba't hindi sila nagrereklamo sa exam? Because they know, once na na-pass nila yung exam, it will be rewarding for them. Amen? Pero kahit gaano kahirap, wala silang reklamo. Di ba? Kahit magsunog sila ng kilay. Kasi they know, may reward yun. At ito sa atin, it is a test. Ang buhay natin ay testing lang. So, yun, be strong. Okay? So, this is the eternal weight. Kaya ang sabi ni di ba, ni Paul, kung meron na pagmamalaking weaknesses ko. Amen? Why? Hindi man syempre directly nakalagay sa Bible. Pero, you know na yung weaknesses ni Paul, that is the proof that God loves Paul. Di ba, example na lang, sa dami na sinasabi ni Lord kay Paul, binigyan siya ng tinig sa laman. Ano sabi ni Paul doon? Para hindi ako magyabang. Gets nyo? Bakit? Ang purpose naman talaga ni Lord kasi is to save Paul eh. Kaya, guys, be strong. Tigil natin yung pagrereklamo sa Diyos and trust God. Amen. So, ito lang. Ayoko na lang itong gawa ng separate video. Ang dami nang nagre-request ng video. Tapos, ang dami rin ako naisip na content. Ito sorry. Okay. Pero, ito, yung tao na to, si Rolando Garcia. Walang ya talaga to. Sorry. I'm just calling a spade a spade. Okay. Kung si Eli Soriano, pag mumurahin niyan ako hindi naman. Okay. Hindi ako hindi ako dating daan. Hindi ako MCGI, hindi po ako diyan. Nasabi ko lang, di ba? Si Lord nga sinabihan niya ng anak ng ulupong yung mga Pharisee, di ba? O sige, hindi na siya walang anak ng ulupong to. Paano ko nasabi? Sinabihan sinungaling si Yahweh. Di ba, dun sa video niya, sabi niya, sinungaling kasi sinabi daw ni God, mamamatay sila, di naman daw sila namatay. Guys, kung Christian ka, malalaman mo, alam naman natin yun eh. Ang unang namatay, hindi naman yung katawan nila eh. Ang unang namatay yung relationship nila kay God. And after that, nag-deteriorate na yung kanilang mga katawan. Nagkakasakit tayo, naghihirap tayo, etc. Amen. Pero ito, wag naman po natin i-cancel yung mga businesses niya. Kasi baka mamaya lang, kasi yung niya, big bro. Hindi naman siya yun, mga nag-franchise na lang din yun. So, huwag natin sila idamay. Diba? Pero itong limonyo, hindi talaga ako iinom yan. Kasi, sa akin lang, personal lang. Kasi limonyo na nga, inumin ko pa, diba? Pero kung gusto nyo inumin, hindi inumin nyo. Diba? It's your choice. So, yun po, mga kapatid. I hope po na, naliwanagan po kayo sa sagot ko. Ay, sorry, tumagal na naman ako ng 30 minutes. So, yun po nilagay ni Lord to test. No problem with that. Amen? At dahil siya ay Diyos ng pag-ibig at katotohanan, so kailangan niya tayong i-testing. Amen? But the goodness of God, when we sin, He do not make us strong. He make us weak para magkaroon pa tayo ng mercy and grace. Amen po. So, yun. I hope po naliwanagan po kayo sa paliwanag ko, guys. At si Lord lang mataas. Pangalan ni Jesus, siya po ang mapurihan. At sa mga itis hindi to para sa inyo. Pero kung manonood kayo, praise God. At kung sana kung magkaroon kayo ng doubt, praise God sa ninyo, sa belief ninyo. At in God's grace, we are praying na makakilala kayo kay Lord. Kasi mahal na mahal talaga kayo ni Lord. May yung buhay ito, testing lang. Testing lang to. Kaya yung struggle nyo na dapat may ginagawa siyang ganyan. This is not the paradise that He promised. This is
this is a broken world. This life is a test. No matter if you like it or not. Ganun talaga yun. Ito yung buhay natin. Kaya yun, yung sinasabi na bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi maganda to, ba't may kamatayan, walang Diyos. Hindi ganun, guys. Kaya may mga testing tayo ngayon, ba't may mga ganito nangyari? Why? Kasi may Diyos na nagte-testing sa atin. Ano yung response natin doon? Halimbawa lang sa mga nililigaw, di ba? Kahit anong testing ng babae, wala silang reklamo kasi gustong-gusto nila yung babae. Tapos yung Diyos bawal mag-testing. 'Di ba? Eh yung reward na ibibigay ni Lord mas malaki, mas maganda, eternal life. Amen po. At yun lang po. God bless po.